At si Michael Yang at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon. At tila siya din mismo, si Gerald Cruz, ay malapit sa nakaraang presidente. Chair, if I may, babalikan po natin iyan mamaya kaunti. Importante yung kung paano nyo hinandle yung 298 na license mula pa nung nakaraang administrasyon. Pero sabi nyo nga, akala nyo yung shaving lang ng revenues ang problema. Tama po kayo, may ibang problema po talaga. Yan yung gusto kong sundan muna ngayon based on our earlier questioning. Kaya ko po itinatanong kanina yung Brick Hearts Technologies Inc. na dating service provider pero lumipat na lang sa ibang location. Kasi we dug deeper into Brick Hearts and we looked at its incorporators. Sa 7 incorporators, 4 ay mula sa Davao. Pero ang talagang interest ko dito ay si itong taong Gerald T. Cruz. Lumitaw na po ba siya sa investigasyon ng PAGCOR, si Gerald Cruz? Attorney Jessa? Hindi pa po. Hindi pa. Alright. So, i-share ko yung aming natutunan so far kay Mr. Cruz at yung mga kasosyo niya. Tingnan niyo po itong ifa-flash ko ngayon saan connected si Mr. Cruz. He is also connected to Pharmally Biological. Kasama si ito na, oh my God kami. Kasama si Huang Tzuyen na sangkot sa isang malaking money laundering case sa Taiwan. At kasama si Alan Lim. Para sa hindi po nakakaalala, si Alan Lim ay si Lin Wei Song. Konektado sa usapin din na link din sa pag-aangkat ng shabu sa bansa. Have these connections been noted by PAGCOR between Mr. Cruz and Mr. Huang and Mr. Lim? At lumitaw na po ba yung connection, na-note nyo na po ba yung connection ni Mr. Cruz sa Pharmally Biological? One of these days po, may nanghingi po sa amin ng information about Mr. Gerald Cruz, and we noted po na involved nga daw po itong personality na ito sa Pharmally issue, and naka-note na po sa amin yung kanyang pangalan. At salamat talaga kay dating Senador Dick Gordon, because this is material retrieved from the Blue Ribbon investigation ng Senado in a previous Congress. Sino po yung humingi ng impormasyon sa PAGCOR tungkol dito kay Mr. Cruz? I think, ma'am, it's also this committee po. All right, thank you very much. But wait, there's more. Mr. Cruz is also involved in Fullwin Corporation. Kung pamilyar ang pangalan sa pandinig ninyo, ito'y dahil ang presidente nitong Fullwin ay si Michael Yang. In fact, ang Seanway Technologies Inc. na sinasabing pagmamay-ari ni Mr. Yang ay pangalan ng email address ng Brick Hearts. So, sounds familiar? Earlier sa Bamban investigation natin, may magkakaparehong email addresses. Dito rin. Ang Brick Hearts at ang Seanway Technologies Inc. parehong email address. So, malinaw pa sa sikat ng araw, through Gerald Cruz, who is the link between the Pogo in Bamban ni Alice Guo and Michael Yang, and through the email address, Brickhearts at Seanway, yes, Michael Yang may be involved in these criminal operations na iniimbestiga natin sa Pogo. Hindi po ba si Michael Yang ay malapit din na kaibigan nitong si Alan Lim? Lumabas na po ba ito sa investigasyon ng PAGCOR? Yes po. Nakita na po namin ito nung previously iniimbestigahan po yung Pharmally. Alright, so nakita na rin po ng PAGCOR iyan sa earlier Pharmally investigation. At si Michael Yang at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon. Tama po ba?
Would PAGCOR have a comment on that? We don't have sufficient knowledge po about it. All right. So PAGCOR doesn't have sufficient knowledge pero pinapakita ng komite itong photograph na ito. At tila siya din mismo, si Gerald Cruz, ay malapit sa nakaraang presidente. Ito naman yung photo na maipapakita ng komite. Sa inyo pong investigations sa PAGCOR, nahagip nyo po ba ang connection ng mga personalities na ito? Pakita ko po yung web nung Farmally Brick Hearts. So nakita nyo na rin po ba ng PAGCOR itong mga koneksyong ito ng mga individual na ito at mga kumpanyang ito at group of companies na ito? I think, ma'am, nung panahon po ito, nakita na po ito. And yung Sean Wei po ay talaga pong siya ang Pogo licensee ni Brick Hearts at that time po. Okay. So even then, kilala ang Sean Wei bilang siya ang Pogo company ng Brick Hearts. Ma'am, kasi meron po silang service agreement po, yung Sean Wei and Brick Hearts po. Active pa ba yung service agreement sa pagitan ng Sean Wei at Brick Hearts ngayon? Wala na po, ma'am. Wala na po both Sean Wei at Brick Hearts po. Kanselado na po sila. Okay, so posibleng pag pinursu natin later yung sinimulang ikwento ni Chair Tenko, ang Sean Wei at Brick Hearts ay posibleng kabilang ng mga nakanselahan na ng lisensya bilang Pogo companies. Tama po. Salamat po. Ang investigations ba ng PAGCOR naka-unearth ng links din sa mga high officials sa gobyerno? Kahit hindi nyo muna pangalanan, but maybe you can give us a sense of their ranks or positions kasi dapat alam ng publiko kung ganong kalaki posibleng banta ito sa ating bansa. For now po, sa ngayon po, wala po kaming masasabing information about that po, connection with higher officials. At panghuli ko na lang pong tanong sa kay PAGCOR Chair Tenko. Kayo po ay chair mula pa noong anong taon, sir? August po 2022. So, kulang pa ng 2 taon mula ngayon. Kulang po ng 1 buwan. Kulang na lang ng 1 buwan Kulang bago. po na 1 buwan bago po maging 2 taon. Okay. At ito pong mga Pogo na pinag-uusapan natin, yung mga naghahasik ng lagim, kanino pong termino po sila na-approve? Tulad po ng binanggit ko kanina, inabutan ko po nung ako'y mag-assume ng chairmanship ng PAGCOR, 200 po 78, 298 po yung may lisensya. Ang totoo po, 2 level po yun ng lisensya. Isa, yung level nung overseas gaming na himigit kumulang yata may 70. Ilan ba yun? 63 po. Tapos sa ilalim po nun ay yung tinatawag na mga service providers. At lumalabas po doon sa aming pagsasaliksik, nandun po talaga yung kalokohan sa service providers. Dahil wala naman po sila talagang karapatan na sila'y ma-involve sa gaming operations. Kaya po sila na-classify na service provider ay dahilan sa dapat lang silang umasiste sa backroom operations, sa IT needs ng mga kumpanya. Ganon din po sa administrative na mga needs ng mga kumpanyang pinangangatawanan nila. At dito nga po, nung lumawak na yung aming pagsasaliksik sa tulong po ni General R.B. Villanueva na nahirang ko po nung sometime in September 2022, lumalabas po sa nakita namin, doon talaga ang problema sa mga service providers na yun. At liniliwanag ko po, doon po sa mga service providers na yun, hindi po nagbabayad yung kahit piso man lang. Kahit ano pong halaga, wala pong pagbabayad na ginagawa yun ng buwis sa PAGCOR. Ang meron lang pong dapat magbayad ay yung 63 noon na nabigyan ng lisensya. Kaya doon po sa halos mahigit 200 kumpanya na nag-ooperate under the guise of a service provider, wala po kahit pisong natanggap ang PAGCOR mula sa mga kumpanyang yon doon po sa nakarang administrasyon. At
Sino yung nag-approve nung nakarang administrasyong iyon dito sa 298? Well, it is my assumption, tulad po ng nangyayari ngayon, na it is the OGLD Department, Overseas Gaming and Licensing Department, at saka yung pong former chairman and the board. Because tulad po sa procedure na inabutan ko, kami din po ang either after the recommendation is sent to the board by the department concerned, ang board po ay siyang nag-a-approve nung mga lisensyong yon. Following that, logically, ang maliwanag po doon, ang nag-approve nung 298 na yon na mga kumpanya, yung nakaraang board po, of course, recommended by that OGLD department. At yung dating chair ay panahon po ni dating chairperson Andrea Domingo po yun. Salamat po ng marami, Chair Tenco. Sa susunod po na hearing ay invited na po sina Attorney Harry Roque at dating chairperson Andrea Domingo.